Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabinlimang linggo sa karaniwang panahon. At gaya ng madalas ko pong sinasabi sa inyo, pag inoobserbahan ko po kayo, lalo na dito sa oras ng 5:30, tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Tingnan nyo lang, huwag kayong matakot. No? Yeah. Sa estado ng edad natin ngayon, naiisip nyo po ba yung tanong ng isang Pariseyo dito na paano ba magkakamit ng buhay na walang hanggan? Naisip nyo ba yung buhay sa kabila? Kasi bahagi yan ng ating pananampalataya na pagkatapos ng buhay dito, may buhay sa kabila. Kaya nga madalas natin sinasabi, kapag may namamatay, sumakabilang buhay siya. At doon sa kabilang buhay, dalawa lang naman ang paglalakbay na gagawin natin. Either daan patungo sa buhay na walang hanggan o patungo sa buhay na walang hanggang paghihirap. Buhay sa langit o buhay sa impyerno. Naisip po ba ninyo o hanggang ngayon, ang gusto nyo at ang dinadasal nyo pa rin ay, Lord, sana mahabang buhay pa
Minsan kahit nga ubos na yung ngipin natin, gusto pa rin natin mahabang buhay. Kahit na bedridden na nga minsan, no? Kahit sakitin na, gusto pa rin natin, Lord, mahabang buhay. Higit dyan kasi ang dapat nating inaalala. Magkakaroon ba tayo o magkakamit ba tayo ng buhay na walang hanggan? Kasi sa ating pong ebanghelyo, yung isang iskriba na lumapit kay Jesus, hindi lumapit para tanggapin si Jesus, hindi lumapit para matuto kay Jesus, kundi lumapit siya para subukin yung talino ni Jesus dahil ang mga iskriba ay itinuturing na mga scholars, mga nakakaalam ng batas. Yung kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises ng napakahabang panahon, sila yung mga expert dyan. Pero hindi nangangahulugan na dahil alam mo ang kautusan, dahil alam mo ang batas, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po ba? Hindi rin magagamit yung dami ng pera natin, dami ng kayamanan natin, o kung anumang mga ari-arian na sinikap nating ipundar ng napakahabang panahon, hindi mo yan pwedeng dalhin, no? At sasabihin, marami akong pambayad, marami akong pangsuhol, dapat ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero minsan naisip mo din, no? Sige nga, tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Tingnan nyo, ba't ba natatakot kayo, no? Pag yan namatay, hindi mo matitingnan yan. Pero, bakit wala kang buhay? Gusto mong mabuhay, pero bakit ang lungkot ng buhay mo? Anong sense? Gusto mong mabuhay ng mahabang mahaba, pero bakit ayaw mo namang maging masaya sa mundong ito? Gusto mo palang mabuhay ng matagal, ng mahaba, di sikapin mo, sayang naman kasi. Ngayon, ang turo ni Jesus at paalala niya sa mga eskriba at paalala sa ating ngayong linggo, kung gusto nating mabuhay ngayon pa lang at gusto nating magkamit ng buhay na walang hanggan, ang kailangan natin suriin ay, nauunawaan mo ba ang kautusan tungkol sa pag-ibig? Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Naintindihan ba natin ito? Matatanda na tayo, no? Pero nauunawaan ba natin ang kahulugan ng pag-ibig? Kaya nga sabi ni Kristo, kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, una, iniibig ba natin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas? Iniibig ba natin ang Diyos? Kasi kung iniibig natin siya, susundin natin yung pangalawa, iniibig ba natin ang ating kapwa? Ngayon, naintindihan ba natin ang pag-ibig sa kapwa? Kaya nga ibinigay niya yung halimbawa nitong mga taong, yung Levita, yung saserdote, at isang Samaritano. Inaasahan na yung saserdote at yung Levita, sila dapat ang unang magpapakita ng pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong. Kasi yun yung, kaya nang sinabi ko kanina, gusto mong mabuhay ng matagal, ng mahaba, pero bakit hindi tayo marunong makipagkapwa? Kadalasan, ang pagkaunawa natin ng pag-ibig sa kapwa, unang-una siyempre yung pagtulong, pero anong pinipigil sa atin para talagang tumulong tayo ng totoo? Yung genuine. Kung tutusin po, yung sabi po nila, ng mga scholars, kaya hindi tumulong yung saserdote ay dahil
ayon sa kanilang custom o tradition. Dahil saserdote, maglilingkod yan sa altar, sa dambana. Bawal yung maging marumi. At para sa kanila, kapag humawak ka ng taong sugatan, duguan, ituturing kang marumi. So, kung marumi na siya, paano siya makakapaglingkod sa dambana? Ayon din sa iba, nasa pag-aaral, yung mga Levita ay hindi rin pwedeng tumulong doon dahil siya ay mayroon din mga pinaniniwalaan at sinusundan ng mga ritual. At tanging yung Samaritano ang, parang sabihin natin, hinigitan pa yung inaasahan. Kasi yung Samaritano, sila yung mga iniiwasan ng mga Hudyo. Pero siya pa ang nagbigay at nagpakita ng habag sa nangangailangan. At ito yung aral na itinuturo sa atin. Kung gusto natin magkaroon o magkamit ng buhay na walang hanggan, tutulong tayo hindi dahil obligasyon natin. Nakukuha niyo po ba? Bagamat sa atin, pwede niyo sabihin, bakit niyo tinutulungan ng iyong pamilya? Obligasyon ko kasi. At dahil nagiging obligasyon, nagiging mabigat para sa atin ang tumulong. Kaya nga, yung pagkahabag, tutulong ka dahil mula sa iyong puso, nahabag ka sa kalagayan nila. Kaya gusto mong tumulong. Bakit hindi tayo makatulong? Sasabihin natin, kasi hindi naman natin kapartido Hindi naman natin kaalyado yan Kaya nga, bakit, tayo, okay tayo dito. Bakit may mga probinsya na ngayon binabaha, ngayon maraming gutom, ngayon, bakit? Hindi natin kaalyado yung mga yun Bakit hindi natin tutulungan? O bakit natin tinutulungan? Yung tinatawag nating label. Anong label natin? So kaya kita tinutulungan, kasi jowa kita. Yun ang label natin. Bakit kita tutulungan? Kasi ang label natin, magkakampi tayo. So kung hindi ka kakampi, hindi kita tutulungan. So, anong label? At bakit tinitingnan natin yung mga labels natin para tumulong at hindi tumulong? Kaya nga, dito sa Samaritano, yung isang lalaki na binugbog, halos patay na, hindi naman niya alam kung anong lahi yun. Basta't nakita niya, kailangan ng tulong, okay, tulungan. At higit pa sa tulong ang binigay niya. O, di ba minsan, yung katotohanan, kapag may nangailangan ng tulong, di ba tinitingnan natin yung itsura, tinitingnan natin yung katayuan, kahit kasarian, kahit nga kulay. Ang dami nating tinitingnan para ma-justify natin na hindi tayo tutulong. Ang dami nating justification para hindi tayo makipagkapwa-tao. So, kung ganito ang mangyayari sa atin at ipagpapatuloy natin ito, ay di alam na, hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, ulitin ko. Tingnan ulit yung mga katabi. May panahon pa para tumulong. May panahon pa para makipagkapwa-tao. May panahon pa para ibigin mo o piliin mo ang magmahal ng ating kapwa. Amen?